Magandang gabi po. Kumusta po kayo? Okay, sino sa inyo ang nakabuo ng 9 days? Pakitaas ang kamay. Yay! Ang saya ng pakiramdam, di ba? Kasi imagine siyam na araw at andito na tayo ngayon, nagtagumpay. Okay, pakitingin sa katabi ninyo, sabihin ninyong, pamasko ko, huwag kalimutan. Tingnan nyo anong mga mukha. Ha? Masaya ba sila? Hininga nyo ng pamasko? Hindi. Masaya rin, di ba? Pero ang napakagandang tanong ay, ano yung pamasko ko para kay Jesus? Kasi sino ang mag-birthday? Hindi naman ako, hindi naman kayo. Si Jesus. Kaya siya dapat ang may regalo mula sa atin. At kayong lahat, tayong lahat na nakapagsimba nitong siyam na araw, napakaganda ang ating ireregalo sa Diyos. At natutuwa siya niyan dahil talagang pinaghahandaan natin ang kaniyang pagsilang. Na maisilang siya sa ating mga puso. Naisilang na siya kasi sa Bethlehem, pero nais niyang isilang siya sa mga puso ng tao. Dahil kapag ang tao walang Diyos, wala si Jesus, mga masasama ang gagawin ng taong iyon. Totoo, hindi. Kaya nga sabi ng isang obispo sa mga nangungurakot, sabi niya, may Panginoon pa ba kayo? Dahil hindi na naiisip ang kapakanan ng ibang tao, lalong-lalo na ang mga taong nangangailangan, ang mga mahihirap. Kasi pag nandyan sa puso ng tao ang Diyos, maging katulad siya ng Diyos na mahabagin, mapagpatawad, mabubuti at matuwid. Ngayong araw na ito, kung mapapansin ninyo sa haba ng ating paglalakbay, ay isang awit na naman. Nung isang araw, ang awit naman ni Maria, tama? Ito ay Magnificat. At ito naman ngayon ay Benedictus. Yung awit ni Zaccaria na magulang, ama ni San Juan Bautista. At napakagandang tingnan natin ano ang nilalaman nito. Ready ba kayo? Ready kayo? Okay, very good. Now, sige, para matulungan kayo at maalaala ninyo, na madali kayong makaalaala kung ano ang mensahe, di ba? Gagamit tayo ng acronym, kasi ang pinapauso ko doon sa parokya namin, Puro acronym. Sige nga, ano ang meaning ng acronym na ASAP? As soon as possible. Ano ang meaning ng acronym na TGIF? Wow, galing nyo Ano ang meaning ng WFH? Kayong mga work from home, galing kayong sumagot niyan. Ano ang meaning ng ILYSM? Wow, kabisado. Okay, ito. Ano ang meaning ng TYVM? Yes, ang galing. Okay? Thank you very much. At ito yung tema ng kanta ni Zacarias. Awit ni Zacarias. Ano pa bang ibig sabihin ng T? Ito ay awit ng pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat dahil tingnan nyo nga kung tingnan mo ang buhay, matagal na silang umaasam si Elizabeth na magkaroon ng anak, di ba? Sila ay matanda na, pero binigyan sila ng Diyos ng anak. Kaya, ano pang gagawin mo kundi magpapasalamat ka? Ang awit ng pasasalamat ni Zacarias. Ito ang tinuturo din sa atin sana. Sa araw-araw natin, ang ating theme song, ang ating awit ay puno ng pasasalamat. Sino sa inyo, pagkagising pa lang ay nagpapasalamat na sa Diyos? Yan.
Natutuwa ang Diyos niyan. Sino sa inyo, pag dumating sa bahay, galing sa trabaho, ay magpasalamat sa Diyos? Sino sa inyo, kapag nasa harap ng pagkain, pagkatapos kumain, nagpasalamat sa Diyos? Yan. Anong ibig sabihin na sana sa ating araw-araw na buhay ang pasasalamat ang mamamayani. Hindi po puno ng reklamo. Di ba? Madalas, di ba, puno tayo ng reklamo. Problema na naman. Ano ba to? Ulan na naman. Ano ba to? Traffic na naman. Sana ang mamamayani ay pasasalamat. Dahil marami tayong pinagdadaan ng totoo. Pero ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. Kaya dapat nating pasalamatan. So letter T is a thanksgiving song. Awit ng pasasalamat ang ating ebanghelyo ngayon. Anong sunod na letter? Why? Ano bang nakaalaman ng awit na ito? Tinuturo sa atin na Yahweh or God is faithful. Ulitin nga natin, Yahweh is faithful. Ano bang ibig sabihin? Na kahit tayong mga tao ay hindi palaging faithful. Lalong-lalo na kapag inuuna na natin ang ating sarili o kaya nagiging hindi tayo mapagpatawad, hindi tayo sumusunod sa mga utos ng Diyos, hindi tayo faithful. Pero ang Diyos palaging matapat sa atin. At hindi niya tayo pinababayaan. Yun po ang mensahe ng kanta ni Zacarias. Ang sarap ng buhay kapag alam mo na may Diyos na matapat sa iyo. May isang ang kaibigan ko, nakilala ko siya. Nung una talaga, iba't ibang dami niyang vices sa kanyang buhay. At ngayon, after many years, nagbalik loob na sa Diyos, nagpakabait na. At alam niyo, sabi niya, Father, ang bait talaga pala ni God. Hindi niya ako tuluyang pinahamak. Ngayon, nakabalik na ako. At ang pasasalamat ko at ang palagi kong inuulit, napakamatapat ng Diyos. Kahit na ako ay lumayo, hinila pa rin niya ako pabalik sa Kanya. Maganda kasi na hayaan natin sa Jesus na hawakan tayo katulad ng magulang na humahawak sa isang bata. Kasi kapag ang bata ang hahawak sa magulang, delikado. Totoo, hindi? Pagbitaw na niya, pero mas maigi, mas maganda na yung hahawak ay ang magulang. Paghahawakan ka rin ng Diyos at alam mo ang Diyos ay matapat, walang mangyayaring masama sa atin. Yan ang mensahe din ng ating ebanghelyo. Yahweh is faithful, ever faithful. May kanta pa nga, di ba? Yahweh the faithful one. And then, anong sunod na letter? V. Ano ang Y? Ano ang T? Thanksgiving song. Ano ang Y? Is faithful. Ano ang V? Victory always awaits us. Anong ibig sabihin? Huwag kang mag-alala sa kaduluduluhan, darating ang araw na kayo ay mananalo. Hindi sa loto ha, hindi ko yun ang promise ko. Baka mamaya, Father, sabi mo, mananalo ako. Hindi sa loto. Mananalo ka laban sa mga masasama. Tingnan niyo ang mundo ngayon, di ba? Unti-unti ang Diyos, habang nagiging bukas tayo sa kalooban ng Diyos, inaayos ng Diyos ang buhay ng tao, ang ating mga pamilya, at ang ating bansa. Nakakatuwa na paisipin natin na ang Diyos natin ay palaging nagsasabing, mananalo, victory is yours. Kahit na mamatay ka, mabubuhay ka din. Yan ang ultimate victory ng tao. Tayong lahat mamamatay, di ba? Sino sa inyong hindi mamamatay? Pakitaas ang kamay. Ayoko rin, mamamatay ako no?
Pero sa kamatayan, end is the victorious moment of resurrection, katulad ni Jesus. And then last, mahaba ng humili ko. Okay lang? Pwede ko dagdagan unti? Okay. At ang last ay, ano? M. The mercy of God is endless. Ang sarap, no? Ang habag ng Diyos ay walang hanggan. Ulitin nga ninyo, ang habag ng Diyos ay walang hanggan. Tayo, mahabagin tayo pero may limit, tama? Nagpapatawad ka pero may limit. Totoo, hindi? No. Sabi nga nila, subukan niyo, Father. Diba? Ganyan eh. Pag naabot na yung sukdulan ng iyong limit, patay ka. Sasabog yan. Pero ang Diyos, wala. Bakit? Tingnan mo ha. Ako, simulang maliit pa ako, nangungumpisal na ako, hanggang ngayong matanda na ako, nangungumpisal ako, pinapatawad pa rin ako ng Diyos. And that tells us that the mercy of God is endless. Walang hanggan. Kaya hindi tayo dapat matakot lumapit sa Kanya. Kahit man anong nangyayari sa buhay natin na pinagdaanan, lumapit ka lang sa Kanya because His mercy is endless. Ano ang letter, ano ang acronym? T, Y, V, M. Ano ang T? Ano ang Y? Ano ang V? Ano ang M? Mercy of God is endless. Ito ay awit na panalangin din. Dagdagan ko lang isang punto. Okay lang sa inyo? Minsan kasi pag tayo ay nananalangin, pati sa pagsisimba, ay parang at the level of, ay kasi kailangan kong magsimba, ay kailangan kong magdasal na minsan pag nagdarasal ka, kahit na pagdasal ng Santo Rosario, ay parang bibig na lang. Nasubukan nyo na yon? Na magsasabing Hail Mary full of grace, Holy Mary Mother of God, hindi pa nga natapos, mayroon ng sagot eh. Di ba? Naghahabulan tayo. Ang tinuturo po sa ating awitin ngayon, na sana magdasal tayo at the level of the heart. Yung ang puso mo ay kabahagi ng iyong panalangin. Kapag nagsisimba ka, sasabihin mo, Lord, dahil mahal kita, kaya ako nagsisimba. Gusto kong marinig ang iyong mga salita, Lord, kasi mahal kita, kasi anak mo ako, kaya nagsisimba ako. Hindi dahil kailangan kong magsimba. Okay? At paano pa malalaman kapag ang panalangin mo ay mula sa puso? Isang kwento. May isang tatay po na farmer siya. Every morning, bago siya pupunta siya doon sa kaniyang farm, ay maglakad po siya ng almost 2 hours. Pagkatapos, pagdating niya doon, ay mayroon siyang prayer book at kanya itong i-recite. Okay? So, itong taong ito, 16 years old, nagsimula siya, nagpa-farming hanggang nakapag-asawa, hanggang tumanda na 65 years old na siya. Pero never a day na hindi niya nagawa ang magdasal noong prayer book. Pero one day, ano sa Tagalog? Sinecheck ko lang kung nasundan niyo ako eh. Ano one day? Isang araw, pumunta si tatay, 65 years old na, naglakad for 2 hours doon sa kanyang farm. Pagdating niya doon, magdasal na sana siya bago siya mag-start sa farm. Nung binuksan niya ang kanyang bag, wala ang kanyang prayer book. Kaya sabi niya, Lord, paano to? Babalik pa ba ako? 2 hours? Mas babalik ulit? 2 hours? Kaya alam niyo, ang sabi niya, ang ginawa niya, sabi niya, Lord, ito ang aking panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A, B, C, D. Anong sunod? E, F. Sige, tuloy. Okay. Nirecite niya ang alphabet. Nung umabot na siya ng Z, inulit niya. A, B, C, D. Nirecite niya ng 10 times ang alphabet. At nung matapos ng pang 10 times, sabi niya, Lord Jesus,
Pwede po ba? Kayo na lang po mag-arrange ng lahat ng mga letters na aking nirecite para maging prayer na nandoon sa prayer book ko na naiwan sa bahay. At in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit siya at tumuloy sa kanyang trabaho. Pag-uwi niya hapon, medyo madilim na. Alam niyo nangyari? Gusto niyong malaman? Ay, parang konti lang gusto. So, sino yung gusto? Punta kayo dito. Kayong lahat gusto? Okay. Noong pauwi na siya, may anghel na nagpakita sa kanya. At alam niyo ang sabi ng anghel? Hindi niyo alam, ano? Imbitahan niyo ulit ako magmisa dito. Diba, ganun pag nanonood kayo ng TV. Joke lang. Anyway, sabi ng anghel, alam mo, tatay, sa milyon-milyon na panalangin ngayong araw, it was your prayer that really touched the heart of God. At ngumiti si God, at ang sabi, nakakatuwa ang iyong panalangin. Hindi ko sinasabi na simula ngayon, pag nag-pray kayo, mag-recite kayo ng alphabet, ha? Patay, lagot ako kay Cardinal, no? Pero ang ibig kong sabihin ay, sana pag nanalangin tayo, kasama ang puso. Ramdam na ramdam ng Diyos kapag gusto lang nating para tayong shotgun or nag-prayer tayo na wala man lang ang ating isip. Because when we pray with the heart, God's heart is also touched and He will grant your request. Bakit mga panalangin natin ay hindi na dinidinig ng Diyos? Because it has never touched the heart of God. But when God's heart is touched by our prayer from the heart, God will grant it. The saints have this gift, and let also be this gift for us this Christmas. Amen.